Paboritong dinarayo ng mga turista ang Baguio City tuwing Semana Santa. Pero mas kakaunti raw po ang mga nagpunta doon ngayon dahil sa mahal na petrolyo. At live sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, dumami na ba ang mga turista dyan ngayon? Andre, magandang umaga mula dito sa summer capital of the Philippines at kapansin-pansin nga na tila mas kakaunti yung mga turistang dumarayo dito sa Baguio City ngayong Semana Santa. Buhat nga nang nagtungo tayo mula kahapon pa napansin natin na usually kapag mga ganitong araw nung mga nakaraang Holy Week siksikan na yung mga sasakyan, pati na rin yung mga pamilya na bumibisita rito. Pero pagdating natin sa Cannon Road kahapon, napakaluwag ng daloy ng mga sasakyan. At ayon nga sa Baguio City Tourism Office, posibleng 40 hanggang 50% ang nabawas sa bilang ng mga turista ngayong Semana Santa. Base sa pagtataya nila, maaaring abutin lang daw ng hanggang nasa 150,000 ang mga turista sa lungsod ngayong taon. Kalahati lang yan kung ikukumpara sa 300,000 tourists na naitala nila last year. Mukhang dahil daw ito sa mataas na presyo ng gasolina at produktong petrolyo. Ang ilan ngang mga nakausap nating turista, Andre, mas pinili na lamang nila na mag-commute kaysa gamitin yung kanilang mga private cars. Ayon sa Tourism Office, pinaka-apektado raw dito sa pagbaba ang yung mga hotel at transient homes na nababawasan ang bookings. Dati raw kasi pagka Lunes Santo pa lamang, punuan na kagad at pahirapan ng makakuha ng mga room. Pero ngayon, napakarami pa raw ng mga bakante. Lumitrin daw ang kita ng mga tourist van, doble dagok yan para sa kanila dahil kung ikukumpara sa Metro Manila, mas mahal yung presyo per liter ng mga diesel dito. Kaya't malaking gastos na nga, konti pa yung take home nila at konti rin yung mga kliyente nila sa ngayon. Narito yung kanilang mga naging pahayag. Sa sobrang taas ng crudo or gasolina, halos wala na kaming naiuwi. Halos mga 500, 400 lang naiuwi namin dito sa mga pamilya namin. It's really a challenge these days for many of our business enterprises, our tourism enterprises, in terms of the number of guests and tourist arrivals that we are observing right now. Hopefully, it can still improve. Andre, sa ngayon nga kapansin-pansin dito na mula kagabi nagbukas yung mga food park nila dito, yung nightlife nila, kakaunti rin yung mga bisita dito at mga turista na dumadayo. Kaya't ayon nga sa mga nakausap nating negosyante, halos break even pa lang daw sila. Mahina pa ang kitaan sa ngayon. Pero ni-expect nila na pagdating na ng Sabado at Linggo, sana daw mag-peak na yung pag-visit ng mga turista dito. Yung ibang mga hotel nga daw, ayon sa Tourism Office, nakikipag-usap na para magsagawa o magbigay ng mga discount para rin panghikayat na mas marami pa ang pumunta rito. Yan muna ang latest mula dito sa Baguio City. Andre? Iyan, kamustahin ko na din, total nabanggit mo na yung volume ng mga bumibisita dyan ngayon, mas nabawasan nga. Kamusta naman ang panahon? Panahon dyan, malamig pa rin ba? Okay, weather update tayo. Biro lang. Nasa 18 degrees ang temperature ngayon dito. Medyo malamig at sa pagtataya natin, posibleng bumaba pa yan to 17. Pero ngayon, ayan, medyo sumisilay yung araw, pero bigla mamaya mawawala yan. Tapos medyo magiging maulap na naman yung panahon. Kaya paalala natin sa mga kapatid natin, magdala pa rin po syempre ng jacket para hindi ginawin ng sobra pagdating dito sa Baguio City. Salamat sa weather update mo, Tito Alvin Tito Ian. Maraming salamat live po mula sa Baguio City, Ian Suyu. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.